Okay, good morning. This is my first video na gagawin kasi medyo na bad trip ako sa sagot sa akin ni GCash. Merong incident na nangyari sa tindahan ng wife ko. That was May 11, 8 in the evening, around 8:20, 8:30 in the evening. So merong scam or modus na ginagawa ng isang grupo ng kalalakihan. So nag-investigate ako, nakita ko kung paano nila gawin. Chinek ko lahat ng CCTV ng barangay. 3 barangay ang inikutan ko, which is i-upload ko sa next video. So ganito ang sistema nila. Una, may magpapa-cash in. May nagpa-cash in sa kanya around 8:27 PM, 100 pesos. So kinash in ni wife. Ang purpose ng unang nagpa-cash in is makuha lang yung number ng GCash ng wife ko. So meron kaming printing shop and sari-sari store. So yung unan na yon, yung unang tao na nag-cash in, nakuha na niya yung number. So gagawin niya, papasok niya yon para makapag-cash in siya sa isang gaming platform, casino, Twek Incorporated. So yung pangalawa, magka-cash in siya around 8:34. So si 8:34 magka-cash in din siya ng 100. After niya mag-cash in ng 100, sasabihin niya, pipicturean ko po yung reference number. So si wife, without knowing na may ganong modus, hinarap na yung cellphone para mapicturean yung reference number. Kasi pag ako nagbantay doon sa printing niya, sinusulat ko yung reference number. Hindi ko pinapayagan na picturean. So while pinipicturean ni second person yung reference number, ang gagawin naman ng unang tao na nagpa-cash in is i-enter na niya yung number. So magsisend ng OTP dun sa wife ko, which is sakto habang saktong magpa-flash habang pinipicturean yung reference number. Magpa-flash sa taas yun as notification. With that, nakuha nila yung OTP na input nila doon sa casino platform na yon. Nakuha nila yung laman ng GCash ng wife ko. So na bad trip ako kasi natataranta na si wife. Nakita ko namumutla na, as in parang wala na siyang dugo sa mukha. So kinalma ko siya, pinainom ko siyang tubig kasi nervyosa siya. Actually kakagaling lang niya sa check-up that day para pabasa yung result nung check-up niya, which is mataas yung cholesterol niya. So natakot ako baka atakihin yung asawa ko. So siya naman pala natatakot baka daw magalit ako. So ginawa ko pa yung investigation. Nakita ko sa isang group sa Facebook na ang daming concern, ang daming complaint kay GCash regarding this company. Ang daming reklamo. Bakit walang aksyon? 16,000, 13,000. Ang dami, puro tina-target is yung mga stores, which is dapat pinoprotektahan ni GCash kasi partner niya yun eh. Authorized kami, nakalagay pa doon sa harapan ng printing ng wife ko, authorized GCash
basta ganun, may nakalagay doon na authorized na GCash transaction, pwedeng gawin doon sa printing ng wife ko. Pero na bad trip ako kasi bakit walang protection? Bakit sa dami ng complaint walang awareness na ginawa si GCash at hindi niya binablock yung platform na yun, which is TWEC Incorporated. Kaya continuous to, nung tinitingnan ko, merong probinsya, ininvestigahan ko rin yung TWEC Incorporated, which is nagsarado na sa Tondo. Ngayon nasa Rizal area naman sila. Imagine nyo, kung si GCash naging responsable siya to protect yung mga client niya or yung mga users niya, dapat in-inform niya yung public na merong ganitong modus. Pero walang action akong nakita kay GCash. Sa dami ng mga nagpo-post, sa dami na nagko-complain, sa dami na nagsasend ng complaint ticket sa kanila, wala silang action. So they are tolerating this one. They are tolerating this group of people na gumagawa ng ganitong modus. So nagbasa-basa ako regarding sa batas. So nakita ko merong isang batas na pumoprotekta dapat sa atin. Alam ko si Senator Gatchalian ang nag-discuss nun. Republic Act 11765. So dapat protektado kami ng mga kliyente niya or mga partner niya sa mga ganitong klaseng modus. Everyday magkano ang transaction sa GCash namin? 50,000, 30,000. Imagine niyo kung yung malaking amount ng pera ang nakalagay doon, nakuha ng mga taong to. Paano pa yung mga pinaparolling lang natin, yung mga puhunan natin? Pinaparolling natin yun. Bakit hindi nabablock ni GCash itong platform na to? Bakit wala siyang ginawa to prevent transferring of money dito sa platform na to? Despite na maraming complaint na nangyari, wala siyang action. So bad trip ako sa response nila sa email ko, kasi ang sinasabi nila still under investigation. Ako isang araw ko lang ginawa, kahapon lang. Inimbestigahan ko, sinundan ko yung mga tao na nagpa-cash in that day, sa that time, sa wife ko. Nakita ko kung paano gumalaw yung modus nila. Nakita ko yung mga mukha nila sa CCTV, which is ipopost ko sa next video. Kukunin ko yung mga kopya ng CCTV sa mga barangay na binisita ko. Nagpark sila sa somewhere around 100 meters away dun sa tindahan ng asawa ko. May tatlo doon na apat sila, bale, tigdadalawa sila sa isang motor. Then pumunta yung dalawa doon sa amin, nag-cash in, while yung dalawang driver naghihintay doon. Yung pagkakamali nila, nakalabas yung mukha nila doon sa CCTV. Nakalabas yung mukha nila, kita yung mga motor nila, pero medyo blurred yung plaka. Pero I think makikita kung sino tong mga to na gumagawa ng ganitong klaseng modus. Pumunta ako sa barangay namin, sa kabilang barangay, and then doon sa isa pang barangay kung saan tinuntun ko yung pagdating nila hanggang pag-alis nila. So naobserbahan ko yung mga gumagawa ng ganitong modus. Hindi to malayo dito sa lugar namin. Kasi kung titingnan nyo yung video, pag in-upload ko na, walang helmet yung passenger. So napakahigpit ng Makati, ng Manila regarding sa helmet. So mahuhuli sila kung malayo silang babiyahe. So I think based dun sa
nakita ko walang helmet, ibig sabihin malapit lang siya dito. Pero ang pinaka hinanakit ko kay GCash, bakit hindi sila gumawa ng aksyon? Bakit hindi sila gumawa ng precautionary measures? Bakit hindi nila binablock tong platform na to? Bakit? Malaki ba binibigay nitong kita sa inyo, GCash management, para hindi nyo sila i-block? Patuloy na nangyayari yung modus dahil wala kayong ginawang prevention, kahit na marami nang nagko-complain regarding dito sa company na to. Patuloy na nakakapag-transact yung mga gumagawa ng modus na to kasi wala nga kayong aksyon, walang proteksyon. So now, I'm calling the attention ng mga namamahala ng GCash. Bakit ako nagawa kong imbestigahan kagad yung ganitong modus? Bakit kayo, ang dami nyong resources, ang dami nyong pera, ang dami nyong magagaling na IT, bakit hindi nyo kayang i-block yung ganitong platform? Na ang tinatamaan o ang mga kinakawawa is yung mga naghahanap buhay, yung maliliit na negosyante na kumukuha ng pandagdag sa kinikita nila para sa pang-araw-araw na suporta sa pamilya nila, sa mga anak nila. Naaawa ko doon sa iba, 16,000. Paano kung nangyari yun? Wala ako sa bahay. Ang trabaho ko, nasa field ako. Si wife lang at saka yung mga anak ko nandoon. Paano kung nangyari yun? Wala ako sa bahay. Inatake sa puso yung asawa ko kasi namumutla na nung time na yon. Hindi na siya mapakali. Magiging double losses. Mawawalan ako ng asawa na nawalan pa ako ng pera. Masakit na grabe yung hinanakit ko kay GCash. Naging partner namin sila. Naging kumbaga, magkano lang naman charges namin, kung ano yung charges ng 7-Eleven, parang ganun lang din ang charge namin. Kaya yung mga construction worker, yung magpapadala sa pamilya nila every Saturday, every sweldo, dun pupunta sa amin. Nakakatulong din naman kami sa kapwa. Pero wala kaming proteksyon kay GCash na naging partner namin since 2020. Ilang taon na kami na ganyan. Tapos sasagutin nyo kami, still under investigation. Ganun kayo kabagal gumalaw kahit na napakarami yung resources? Ganun kayo kabagal kumilos? Wala kayong pakialam sa mga partners nyo? Kasi hindi nyo pinrevent, hindi nyo binlock yung platform na to. Kasi malaking income pumapasok sa inyo. Kung ito nung una, pangalawa, pangatlong complaint sa inyo, binlock nyo na. Kasi ganun sa amin sa automotive industry, magkaroon ka ng certain number of vehicle na may same problem, na ginawa ng same year, same model, nagkakaroon kami ng recall, na-alarma yung mga planta. Tapos kayo, ilang concern na yung kinumplain sa inyo. Hindi kayo na-alarma to protect your partners. Ang iniisip nyo lang, income nyo. Puro income nyo ang iniisip nyo. Nakakainit ng ulo kasi hindi dahil sa nawalan kami ng ganong kalaking halaga, kundi yung asawa kong iniisip ko. Hanggang ngayon, hindi siya mapakali dahil doon. Ayaw ko nga pumasok sana ngayon sa opisina dahil baka kung anong mangyari, magkaroon ng breakdown yung asawa ko. Pero kailangan namin bumawi doon sa mga losses namin na ginawa sa kapabayaan
o ginawa ng ibang tao at nagawa nila na maayos dahil sa kapabayaan ng management ng GCash. Wala man lang awareness, wala man lang action na ginawa to block the platform. Saka lang sila nag-reply sa akin na maayos-ayos na okay, we will send you updates the soon as possible. Kung hindi ko pa babanggitin si Senator Rapi Tulfo na isasama ko, tatawagin ko yung attention niya to investigate or kahit sa Senate pa makarating. Kasi walang kwenta yung management ng GCash. Sa mga bangko, pagka nagkaroon sila ng complaint na ganyan, immediately may magsisend sa amin. For example, kay BDO, may ganitong klase ng fraud, ingat kayo. Walang ganito, walang ganyan sa GCash. Nakakabwisit, nakakaubos ng pasensya, sabi nga nung kanta, nakakaputang ina. GCash, ang laki-laki nyong kumpanya, pero napakabagal ng aksyon nyo. Ang dami ng nabiktima. Isasama ko sa end ng video na to, ilalagay ko yung mga screenshots ng mga post ng mga complaints. Wala kayong ginawang aksyon kasi patuloy na gumagawa ng ganitong modus yung mga taong to. Kasi kung binlock nyo yung platform na yon, wala na yan. Hindi na makakapambiktima yan. Kung hindi nyo inalaw na gamitin yung GCash dun sa platform na yon, after na magkaroon ng ganong complaint, numerous complaints, wala na sanang nabiktima pa yan. Ang masasabi ko lang talaga, GCash, nakakaputang ina. Nakakaputang ina yung management nyo. Hindi nyo iniintindi yung mga partners nyo kasi kayo kumikita. While yung mga nabibiktimang mga tindahan, yung mga nabibiktimang mga businesses, nagpapaikot lang yan ng pondo nila, nagpapaikot lang ng puhunan nila. Kayo, wala kayong pakialam doon sa mga naging partners nyo. Hindi rin naman kayo lalaki kung wala kaming mga partners nyo na ganito. Grabe. Sana maging to sa inyo, ma-call ang attention nyo, GCash management. Nakakaputang ina talaga. Sana maging aware na rin yung mga store owners, yung business owners. Isa-send ko yung video nung nangyari, CCTV footage. Siguro after this video, isa-send ko. So please, pakikalat yung video for the awareness of everyone. Yun lang. Salamat.